nanood yung isa sa mga boss ng Viva, which is si Kuya Verb or Boss Verb. Kasi hinahanap niya talaga daw ako noon. Gusto mo ba na tulungan ka pa namin lalo sa promotion ng music mo? And then, isa din yun sa mga best thing talaga. And then, nag-meeting kami with Boss Vic. And then, ayun nga, welcome nila ako sa Viva family. I'm thankful na ngayon tinutulungan din talaga nila ako mag-promote ng music ko. Last time, nag-ASAP ako. Isa din sa mga malaking bagay talaga na naranasan ko. Dati nanonood lang ako nun sa TV. And of course, nung Araneta Coliseum, binigay din nila sa concert ni Miss Sarah, sobrang malaking bagay sa akin nun. Mixed Philippines, talagang yung mga nangyari sa akin lately, talagang di ko alam kung paano ko i-explain. Basta I'm filled with joy and fulfillment, and sobrang mas na-motivate ako na, alam mo yun, mas gawin pa ng pagpursigihin pa yung music ko or yung music na ginagawa ko. What's up guys? Good morning. Dito tayo ngayon sa Casa del Niño, sa isang school. And it's currently 9:45 in the morning. And they're having their Nutrition Month program. And sobrang excited ako sa magiging reaction nila kasi we are surprising some fans today. And ang may alam, principal lang, tsaka yung isang organizer. Hindi alam ng buong school, and ayun, excited akong perform para sa kanila and makita yung reaction nila. And excited din ako mag-motivate ng mga students na kung may gusto sila sa buhay nila, and if they have dreams, especially sa mga musicians na andyan. Kasi narinig ko kanina, meron silang parang rap battle about sa mga pechay, mga talong, mga ganon. So, alright, samahan niyo ako mamaya. May I call in Mr. John Roa. Dapat i-announce na po yung champion for the Nutri-Jingle. And of course, excited po kami sobra, like kung sino manlalalo. And then, nagtataka kami, may mga nagsiset up na mga lalaki ng gitara, ng drums, ng iba't ibang instruments. And we were thinking na maybe alumni lang sila or a different band. And then, sumigaw sila, let's introduce Mr. John Roa. And syempre, lahat kami unexpected. Nung una inis namin, baka naman ibang John Roa yan or someone else. Pero, nung lumabas na siya and nag-start na siyang kumanta, well, of course, syempre, nag-freak out kami and lumapit kami sa stage to hear his voice. Iba talaga pag nakita mo siya sa personal, nahawakan mo, nakausap mo. Ang sarap sa feeling kasi hindi ko po talaga maalis yung ngiti ko po kasi fan na fan po talaga ako ni Jan. Maganda yung mga message ng kanta niya. Madaling ma-implementan yung mga bata ngayon. We like him for his music po kasi talaga and his voice. And when we heard his voice po, parang nagulat kami. Parang plakadong-plakado niya. Kung ano yung sa Spotify, kung ano yung sa YouTube. Yun din pala sa live. It's not, hindi siya joke or anything. Na doon mo lalaman na totoong artist po talaga siya. What's up guys? Si John Roa na naman ulit to. And ngayon, nasa Casa del Niño tayo. And natapos na natin, surprise natin sa students kanina sa program nila. And nagulat talaga ako nung sobrang nagtakbuhan sila sa harap. Surprise sila, na nag-enjoy din talaga sila sa performance. And of course, kasama natin ngayon si Bianca at si Johan. Johan, anong reaction nyo kanina? So kami po, in junior high, wala po talaga kami idea. So like, nung nakita po namin yung band and everything, we thought na, ay baka mga alumni lang to or someone na tutugtog lang. So biglang sinabi, John Roa, nag-freak out kami. Opo, nasa gito. Parang nakakagulat kasi fan na fan talaga ito eh. So nga, kanina din, nung sinabi nila sa akin na kagabi lang nila sinabi sa akin din eh. Surprise din nila ako eh. Sabi nila sa akin, magsusurprise ka ng school. So sobrang excited ako na mag-perform kaninang umaga. And ayun, gusto kong pasalamat sa inyo siyempre on behalf din sa school nyo and sa lahat ng mga
students dito. Kung hindi naman dahil sa inyo, hindi dahil sa pagpapakinig niyo sa music ko, support niyo sa akin, wala ako ngayon dito. And hindi, kundi dahil sa pagsama niyo sa biyahe ko, hindi ko sana maabot yung naabot ko ngayon. So, dedicate ko tong song na sa inyo. It's called Biyahe. Hawakan mo ang kamay ko at dadalhin kita sa naman gusto. Ako magsisilbing gabay mo. Ipikit ang iyong mga mata, lilipad tayong dalawa, takasan natin ang mundo. Wala nang iba, ikaw lang at ako. Handa kong ibigay ng buo ang puso ko sa'yo lang talaga. Kaya kumawag sa aking kamay, handang ibigay lahat ng naisip mo para sa ating paglalakbay. Ang iyong kamay sa akin ibigay, hindi ka bibitawan saan man mapunta ang biyahe nating dalawa. Oh, Hawakan mo ang kamay ko, ako ang iyong baluti sa lahat ng kasakitan mo. Ako magsisilbing gabay mo. Buksan ang iyong mga mata, huwag mong pigilan ng saya, takasan natin ang mundo. Sa lahat ng oras ay asahan mo, handa kong ibigay na buo ang puso ko sa'yo lang talaga. Kaya humawak sa aking kamay, handang ibigay lahat ng naisip mo para sa ating paglalakbay. Ang iyong kamay sa aking ibigay, hindi ka bibitawan saan man mapunta. At kahit ano man ang mangyari, ako'y katabi mo lang palagi. Basta't maniwala lang sa akin, huwag mong bitawan ang kapit mo sa aking kamay, handang ibigay lahat ng naisin mo para sa ating paglalakbay. Ang iyong kamay sa akin ibigay, hindi ka bibitawan saan man mapunta. Biyahe natin dalawa, nating dalawa. Hindi ka bibitawan saan mapunta ang biyahe natin dalawa. Thank you, guys. Pagdating ng panahon, may maano na siya, maabot na yung pangarap niya. Gusto ko stay para yung anong talagang totoong dyan. Dito lang kami nag-guide sa iyo. Yan, continue sa pangarap mo. Yan.
Love you. Pero I believe mahaba pa yung tatahakin ni Jan. Pero kung dumating man sa time na yun na wala na lahat na yung kasikatan, nandito pa rin kami. So support pa rin kami sa anak namin. And I believe by that time marami nang naabot si Jan and marami na siya natutunan sa buhay. And he knows how to handle his life na by that time kung magiging okay na siya talaga. Kasi ngayon, 18 pa lang yung anak ko pero I'm so proud kasi marami na siyang naabot. Marami na siyang napatunayan sa mga tao. Anong message ko sa younger John? Huwag kang tumigil. Huwag kang tumigil. Kasi marami pa tayong pagdadaanan. Huwag ka magpadala sa mga sinasabi ng ibang tao. Sundin mo lang puso mo, maging totoo ka. Always be positive, like what you really are. And makulit. Just keep believing in yourself and sa talent mo. And marami din naniniwala sa'yo. Kaya huwag kang panghinaan ng loob.